24 years old and I'm an army. I'm 28 years old and I'm an army. I am 32 and I'm an army. And I am 41 and I am an army. I am 44 years old and I'm an army. I am a 50+1 mom from Davao. I am an army. Teka, ka-tune in, baka ibang army iniisip mo ha. Hindi sila yung militar na nakikipagbarilan. Army stands for Adorable Representative MC for Youth. Sila po yung mga solid fans ng super K-pop group na Bangtan Sonyeondan o BTS. Ang mga members yan, sikat na sikat. Sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, at saka yung kabe-birthday lang na si Jungkook. Isa ka bang army? O isa ka ba dun sa nagtataka kung bakit milyon-milyon ang nahuhumaling dito sa grupong BTS, mapabata man o mapalola? Hindi, no? Halika, ka-tune in. Mga army, alamin natin why they fell in love with BTS. A special birthday episode for my daughter, Zoe Taberna. Maalala nyo pa siguro, kamakailan lamang, aking ipinost ang makabagbag damdaming essay ni Zoe tungkol sa kanyang pagmamahal sa grupong BTS. Nabanggit din po ng anak ko sa kanyang essay ang mga katagang ito. Ang sabi po niya, other songs of theirs also helped me regain my confidence, especially when I got sick and felt insecure. Makabagbag damdamin, ano? Talagang tumatago sa puso eh. Katulad po ni Zoe, isa sa mga army ang natulungan, hindi lang po ng BTS, kundi ng kapwa nila army. Isa pong pagsubok sa kanyang buhay ang hindi niya makakalimutan dahil sa tulong ng army family, ito ay kanyang nalampasan. At makakahuntahan po natin ngayon ang 53 years old na army, si Ate Ruby Sanchez. Yan, Ate Ruby. Gandang umaga po. Ano po yung hindi niyo makakalimutan sa pagiging army po ninyo? Opo. Birthday ko po yung April 4, tapos yung anak ko na may autism, madaling araw, inasikaso po namin siya kasi nahirapan po siyang huminga. At talagang nangingitim po talaga, hindi lang yun basta namumuta. Talagang nangingitim at hirap na hirap po talaga siyang huminga. Talagang may, yung bata, may problema nga sa puso niya. Parang, said-said talaga kami. Tapos, syempre, maraming nag-greet sa akin nun sa Facebook. Kasi birthday ko po yun eh. Tapos, nag-comment po ako na, salamat sa greetings nyo, pero dito po ako sa ospital ngayon. Nag-DM po muna siya sa akin, tapos sabi niya, I want to help you. Pwede ka bang gumawa ng GoFundMe? Sabi ko, hindi ko po alam yun eh. Tapos sabi na, sige, akong gagawa nun para sa'yo. Sabi niya, yun na lang, nung mga ilang araw po mula nung sabi niya, meron ng mga nagbigay. Oo, nakakatuwa naman. Gaano ka importante sa inyo yung tulong na binigay sa inyo? Mga 40,000 humigit kumulang yan. Nakatulong po talaga yun, lalo na sa gamot ni Juliana, ni Lian. Kumusta na po si Lian ngayon? Hi. Ay, hello. I'm sure unexpected para sa inyo, no? Hindi niyo naman inaasahan na ganung tutulong sila kahit na sa financial na pangangailangan niyo ni Lian. Ano po ang gusto niyo sabihin sa kanila? Opo. All army moms or army dads, I would like to say thank you dahil ang dami niyo po talagang nagawang mabuti para sa amin, lalo-lalo na
sa kaibigan na talaga na-provide ko po yung pangangailangan niya. Thank you po talaga ng marami. Ano po yung favorite song ninyo na may may meaning para po sa inyo? Sa buhay Life niyo? goes on po. Life goes on po. Life goes on. Kantahin nyo ngayon, sample. Wala may sample dyan. Like an echo in the forest, harugado na ugachi. Ayos po. Hindi, sobrang na-amaze ako sa inyo, Ate Ruby. Grabe. Talagang you are a true-blooded army, ika nga, no? Hindi lang po mga ordinary citizens ang nahuhumaling sa kasikatan ng BTS. Maniwala kayo, pati mga celebrities na hinahangaan natin, aba, nakikipila na rin at sila yung mga certified true-blooded army. At isa po dyan ay ang isa po sa ating idols, si Jed Madela. Naku, idol talaga to. Jed, kumusta ka na? Thank you. Hello po, Kataning. Hello po. Thank you very much for having me here. Okay naman po ako. Kailan ka ba naging army o BTS diehard? Nagsimula, nung pandemya lang talaga. Dynamite era ako. It was more of yung visuals, ang ganda tignan, tapos ang saya lang ng kanta. Nagustuhan mo yung Dynamite, English. Oo. Pero ang tanong dun, Jed, bakit ka na in love sa BTS? More than the songs, more than yung mga kanta nila at mga music videos nila. One particular scene na napanood ko na sobra akong na-touch nung may concert sila tapos namimigay sila ng flyers nila kasi hindi sila kilala ng mga tao. Naalala ko yung sarili ko dati nung nagsisimula ako nung magmo-mall show, walang nanonood sa akin sa mall show kasi parang sino yan? At naalala ko yung manager ko, yung tita ko, tito ko, namimigay ng flyers ko habang kumakanta ako sa stage. So, doon, at that particular scene, sobra akong na-touch na parang, uy, nakaka-relate ako sa kanila kasi napagdaanan din nila yung mga pinagdadaanan ng isang artist tulad ko. Alam mo, Jed, habang nagkukwento ka, ito, tumataas yung balahibo ko eh. Kasi parang, oo, I'm sure yung mga, yung karanasan mo na nagpe-perform ka, parang walang gustong manood dahil nga, okay, magaling kung sa magaling, pero ang tanong lagi ng tao, alam mo, may bandwagon mentality lagi ang tao. Oo. Si yan. Anak, medyo masakit, di ba? Ano nararamdaman mo pagka nakakarinig ka ng ganung reaction na, sino yan? Oo, nakakalungkot minsan. Tapos minsan nga, may point din sa career ko na parang ayoko na. Ang hirap. Pero yun nga nung nakita ko din yung kwento ng BTS na parang looking back, parang buti na lang hindi ko tinigilan kasi tulad nila at kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, kahit ano pang mangyayari, kahit ano pang pagmamaliit sa'yo, everything pays off naman because of hard work. Doon sa may mga tao bang sabihin natin narinig mo na ang OA naman itong si Jed, ang OA naman ito sa pagka-fanatic ng BTS. May ganun bang mga reaction, mga negative? Oo, meron. Ang dami. First, syempre, affected ako na parang, bakit kayo ganyan? But then again, I go back to the reason why I support this group. And it's not just because, syempre, gusto natin silang suportahan, but it's also for yourself. Kasi they make me happy, they make me inspired, they encourage me to be a better person. And I realized na because of them, mas mabilis ako mag-let go ng mga nega na parang wala kayo dyan. Ang ganda-ganda ng klase attitude, ano? Hi Zoe, my co-army, I just wanna, of course, unang-una, happy birthday sa'yo, and Borahe, I purple you, and sana mag-meet tayo one of these days. Napakaswerte talaga nitong anak ko, si Zoe. Lakas manalangin eh. Isipin nyo, meron na tayong Jed Madela. Ngayon naman ay pinagbigyan tayo
na makausap ang isa ding certified ARMY. Walang iba kundi ang hinahangaan ng marami, kasama na ako at ng aking buong pamilya, si Liza Soberano. Hello! Hello po! Hi, Katuni! Naku, maraming salamat talaga sa iyo, ha? Thank you po. I'm happy to be here, lalo na para kay Zoe to. Ano bang meron sa BTS para ma-inlove ka dito? Siguro po, of course, initially, yung ganda ng music nila. Ang galing din po talaga nila mag-dance and mag-perform. So, kaya po ako initially naging fan. Pero siguro kaya na-maintain yung pagiging fan ko is because they go beyond just being, an idol. Lahat po ng mga kanta nila may message, may purpose. Yung pagiging idol nila, ginagamit nila yung platforms nila to spread awareness about mental health problems, about loving yourself, and also they've done so many great things. Nakakatuwa na at their status, yung sobrang sikat sila worldwide, globally, they remain so humble and down to earth and generous. Ikaw ba meron ka ding mga collections, mga BTS collections? Yes po, andito. May standy pa po ako dito. Wow! Grabe. Meron ka bang encounter sa kanila? Nagkausap ba kayo ng personal ng BTS? Never ko pa po sila nakita up close and in person. Hindi ko pa po sila nakausap or anything. That's my dream. Pero hindi pa po siya nangyayari. Kung sakali na magkakausap kayo ng BTS, ano sasabihin mo sa kanila? Honestly, feeling ko wala po akong masasabi. Feeling ko I'm gonna be lost at words. Kasi na-encounter ko na po yun eh. Like, I met Dua Lipa and Selena Gomez and Ariana Grande. Every time nasa starstruck po ako, ako yung tipo ng nasa starstruck na wala pong masabi. As in, nakaganon lang. Ganon po ako. Alam mo, para manggaling sa iyan, Liza, no, na sobrang dami ng fans mo, ikaw ang hinahangaan, pero meron ka din palang ganyang moment, bilang yes. I just want to wish you a happy birthday. I am aware of what you are going through right now, and I just want you to know that I will be here for you. If you ever want to talk to me, I'm totally okay with doing that, and I will be praying for your health. I hope that you continue finding inspiration in BTS or in anything in life that will continue to give you positive vibes so that you can recover even faster. God bless you always. Love you. See you soon. Magpapasalamat lang tayo sa ating mga guests. Yes, oo. Nako, kay na Lola Ruby Sanchez, kay Jed Madela at sa napakagandang si Liza Soberano. Maraming salamat, lalong-lalo na din sa mga armies natin na bumati kay Zoe at nagpadala ng kanilang mga videos. Uy, baka kayo katulad ko rin na para bagang binuhusan ng malamig na tubig na aking mapagtanto yung labis na pagmamahal ng aking anak na si Zoe at ng army sa BTS. Hindi lang po sa kanilang talento, kundi yun sa mensahe ng kanilang mga awitin para sa buhay at pamumuhay ng kanilang mga tagahanga. Happy birthday sa'yo. Nandito lang kami ng iyong Daddy Tony para suportahan ka. Lalo na ngayon na mas naintindihan na namin kung bakit ba talaga love na love mo ang BTS. Kaya naman, suportado ka namin at gusto ko lang malaman mo na proud kami sa'yo, lalo na pag kinakanta mo in Korean at sinasayaw mo talaga yung mga dance steps ng iyong mga idols. So, we love you, anak! We love you, Zoe. Basta tatandaan mo, Zoe, nandito kami ng mami mo, ng kapatid mo, at lahat ng nagmamahal sa'yo. No? Andito kami all the time. At saka sa mga paglalakbay mo, mga pangarap mo, huwag mong isipin kahit kailanman na ikaw ay nag-iisa. Mahal na mahal ka namin, anak. Love you! Happy birthday! Purple heart! Love for Zoe! Yeah! Bye! Happy weekend! Woo! Ganda ng short ko.